wala ng kalutasan yan. Kaya mula sa araw na ito, sinususpindi ko kayo pareho. Pat na yung narinig ko sa mga manggagawa. Pa dyan si Sis Baby para makahingi tayo ng impormasyon. Sila Brad Danit, sila Brad Ato. Opo, ito po sila, Brad Eli. Bigyan natin ng mic si Brad Ato, Sis Baby. Sige po. Bigyan natin ng mic. Unahin po natin si Brad Ato, tapos si Sis Baby. Kapatid Nelly, ang tanda ko po yan, nakausap ko po yung mag-asawang yan. Bago po mag-mass wedding, hindi ko lang po matanda kung anong taon yun eh. Kasi yung babae po yan, ang tanda ko, 16 lang po, yung lalaki 64. Yung po pagkakatanda ko, away po ng away na po yan dahil yung daw pong babae, silosa. Yung panahon na yan, at ang lumalabas yung pa pong babae, ang nanligaw doon sa lalaki. Ayon po sa kwento po nitong kapatid na lalaki. Ngayon, pinayuhan ko po sila na nasabi ko, komo nga po sila mag-asawa na, sabi ko, magkasundo sila, wag na pong maging silosa po yung babae dahil marami po siyang mga ipinagseselos doon sa kanyang asawa lalaki. Hanggang doon sa, nung mag-mass wedding po tayo, nagpakasal po yung dalawang yan. Kaya nga po, napansin po ninyo yun na, binanggit pa nga po niyo yun na napakalayo nga po nung agwat ng kanilang edad. Mula po noon, wala na po akong balita sa kanila. Ngayon, nagulat na nga lang po ako nitong umarap nga po sila sa konsultasyon. Pero kanina po na bago, nung nag-aawita po ng numero 50, lumapit po sa akin yung kapatid, doon po sa opisina sa admin. Siya nga raw po may ikukonsulta. Sabi ko, mamaya na po kapatid, dahil numero 50 na, at tayo po yung magkapasalamat. Medyo nagdaramdam pa nga po siya dahil parang ayaw ko na po siyang harapin. Sabi ko nga po, mamaya na po pagkatapos po ng pasalamat. Ngayon, ito na nga po, humarap na nga po siya doon sa consultation. Yan na nga po yung kanya dinudulog, yung problema po nila mag-asawa. Yun lang po ang alam ko dyan, kapatid na Eli. Sis Baby po. Yun po kasing problema ng mag-asawa na yan. Matagal na po yan mula pa nung naani, Bradeli. Halos lahat na po yata kaming manggagawa sa Metro Manila doon sa West District. Nakausap na po ng mga yan at lahat po nung alam ko na narinig ko sa inyong itinuro nyo at ipinayo nyo sa lahat ng nag-asawa na nagkasundo naman, parang sa kanila po nasira yon. Kasi may pagkakataon po na yung kapatid na lalaki, pinakulong pa niyang asawa na yan May hating gabi po, may madaling araw na tumatawag po sa akin, puntahan ko sa nakakulong yung kapatid na lalaki. Talaga pong magulo pagsasama ng mag-asawa na yan. 2012 pa lang po yan, nakausap ko na hanggang sinabihan ko na po yung kapatid na babae na siguro kaya kakakon niya ganyan pagalitan, akala niya apukan niya. Dahil kahit daw po maraming nakakikita, pinapagalitan siya. Tapos yung babae naman po, ang obserbasyon ko, batang isip siya. Parang makarinig lang siya ng konting ibot, parang nagsusumbong sa tatay niya. Na lahat ng marinig niya, pati nga po yung sinasabi niya, Brad, na Eric na yon, yun naman po hindi naman dumadalo na Ang totoo po, ayan silang mag-asawa, nung lumapit sa akin yan, na sinabi nga daw yun nung Eric, pinahanap ko po yan doon sa buong Quiapo. Pumupunta lang daw po doon yun, pero hindi na dumadalo. Hindi naman po kapatid na matino yun. Ang totoo, lahat na po kami talaga nagsalita rin hanggang nakarating na sa KNP. Dahil nga po doon sa ginagawa nilang mag-asawa na laging nag-aaway, nagkakasundo. Pati po nga yung CR nila na hindi nagagawa, na hindi makapaligo ng maayos yung babae. Lahat po na yan, Brad Eli. Hindi naman po nila masasabing hindi namin sila pinakikinggan Kaya lang, ang akin pong nakikita sa kanila,
parang sila pong mag-asawa, wala talagang hindi pagkakasunduan. Kasi lahat na lang po pinag-aawayan eh. Pati yung hindi raw makapaligo, sinasabihan noong lalaki yung babae na mahalay, lahat-lahat po ganun. Kaya, mainam na nga po siguro na sa inyo na humarap ngayon para madesisyonan yan dahil kami po talaga naguguluhan sa kanilang mag-asawa eh. Hindi naman nga sila pwede ng paghiwalayan. Kahit tanungin niyo po yung mga officer ng Quiapo, kasi yung huling-huli po na hinawakan ko sila, ang pinagtatalunan nila, yung tungkol sa pagpapakasal. Kaya nga po kinausap ko yung diakono ng Quiapo na ang sabi ko, tingnan sa City Hall kung talagang kasal dahil ang sabi ng babae, hindi. Sabi naman ng lalaki, kasal. Sabi ko, pag nakakuha kami ng marriage certificate at biniro ko nga po yung babae na ipasirox ng marami, idikit sa buong dingding ng bahay, sa CR, pati sa kisame, para araw-araw niyang makita yung marriage certificate. Kasi nga po, parang nakakakonsumi na yung araw-araw, panay ang tawag nila, away ng away, pagkasasabihin ko naman na dali na sa inyo at para masuspinde, sinasabi po nila, magkabati na sila. Parang nararamdaman ko, niloloko na lang kami. Kaya bandang huli po, hindi na rin ako nagre-response sa kanila dahil nga doon sa ginagawa nilang ganong away-bate, hindi magkasundo. Ang akin nga po talagang nakikitang dahilan, hindi po ang bumibigki sa kanilang mag-asawa yung aral. Kasi kung yung aral po ang bumibigki sa kanila, hindi naman siguro hadlang yung kanilang katayuan na malayo ang agwat sa isa't isa. Bagaman po talagang yan naman dalawang yan sa akin pong pagkakaalam mula sa umpisa, hindi naman po talaga sila magkagustuhan. Yung kapatid na lalaki lang ang may gusto sa kanya, una niyang niligawan, yung mga biyanan niya, kung may hanap buhay po siya, nagustuhan siya nung biyanan, ipinakisama po sa kanya yan sa edad na 15 anyos. Kaya po ganun ang nangyari. Ngayon, pag daw sila'y namimili sa mga SM, pagka halimbawa, sasabihin noong sales lady na, ito bagay ito sa daddy mo. Sabi raw ng sales lady, sumasagot yung babae ng, hindi ko daddy yan, asawa ko. Pagka naman daw po yung lalaki naman, ang may nagugustuhan yung babae at sinabi naman, yan daddy, gusto ng anak mo yan. Sabi ng sales lady, hindi sumasagot si Brad Jun ng, hindi ko yan anak, asawa ko yan. Yun lang po, Bradeli, pinag-aawayan na nila, nakakarating pa sa akin. Lahat, naku po, hindi ko na lang po natatandaan, kinalimutan ko na lang. Dahil nakukonsumi na rin po ako sa reklamo ng mag-asawa na yan. Talagang hindi sila nagkakasundo. Nagtataka nga ako na bakit itong kapatid na babae, sabi ni Brad Jun, kasi po ang pagkakilala ko sa kanyang pangalan niya, Brad Jun, hindi si Rapin. Yung babae pa nagsiselos. Yun po talagang hindi ko alam. Sa dami na nang ipinaliwanag nyo sa akin, pero yung mga taong yan, hindi ko po naintindihan ng paliwanag nila sa akin. Talagang magulo po yan. Sabi nyo nga, magulo po sa isang kwartang abaka. Brad Danny, anong nalalaan mo sa ng mag-asawa? Ito po si Brad Danny.
Ay, nako. Happy birthday po, Brad Eli. Kasi po, kaya ako nasangkot dito, nung pong ako'y bumisita sa Quiapo, inilapit din ito sa akin nila kapatid na Melvin, Arbo. Kala ko naman, kapakipakinabang yung, may mali po kapatid na Eli sa pagsasama nila. Ganun lang po kasimple. Dahil po, hindi normal yung kanilang, ano nga ba liletrahan to? Gaya po nang nasabi na nila ate, nila sis baby, hindi normal po yung naiisip nitong kapatid na babae sa kanyang asawa. Kaya, sa madaling ilustrasyon, para po siyang nagiging paranoid. Ganon. Kaya, hindi nga po, minsan napapatulan naman itong lalaki dahil pag sinasaktan siya, ganon na po ang mangyayari, kapatid na Eli. Sa aral ni Kristo, pagka yung aral lang wala nang ano yan. Kumbaga, tawag ng lola ko dyan nung araw, wala nang eskapatorya. Isang kasong walang pag-asang malutas. Wala nang kalutasan yan. Kaya mula sa araw na ito, sinususpindi ko kayo pareho. Pat na yung narinig ko sa mga manggagawa. Suspindido kayo. Ewan ko kung titino kayo. Pero sa akin, malibang yung aral ni Kristo, sundin nyo na huwag niyong pansinin kahit ano sinasabi ng iba, gumawa kayong may katahimikan, magsama kayo sa kapayapaan. Yung aral ni Kristo, iibigin ng lalaki yung asawa niya, yung babae gagalang yung asawa. Malibang gawin nyo yon, walang pag-asa yung kaso nyo. Pero suspendido kayo pareho. Luz? Opo, ayan. Sige po. MCGI, walang iba. MCGI, walang iba. MCGI, walang iba. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Tsuk! Yummy. Ayan, yan po ang ating 6 months na